nakakatakot, nakakabalisa. Pero kailangan nating harapin ang katotohanan, ang mundo na ating kinagisnan ay unti-unting nagbabago sa harap ng ating mga mata. Hindi na ito simpleng geopolitical maneuvering, mga kababayan. Ito ay direktang hamon sa kapangyarihan ng Estados Unidos at ang implikasyon nito ay aabot hanggang sa ating sariling bakuran dito sa West Philippine Sea. Venezuela at Russia, dalawang bansang may malalim na sama ng loob sa Western hegemony, ay nagpapakita na ngayon ng joint military exercises na hindi lang simboliko. Ito ay tactical, strategic at deliberate. Ang tanong, bakit ngayon? Bakit sa panahong ito? Dahil nakikita nila ang pagkakataon. Nakikita nila na ang Amerika ay politically divided, economically strained, at militarily overstretched sa Ukraine, sa Middle East, at dito sa Indo-Pacific. Para sa atin dito sa Pilipinas, hindi ito simpleng balita na maririnig at makakalimutan. Ang bawat joint patrol ng Russia sa Caribbean, ang bawat military hardware na ibinibigay sa Caracas, lahat yan ay bahagi ng mas malaking estratehiya na direktang nakakaapekto sa balance of power na umaasa tayo para sa ating national security. Kailangan nating maunawaan, kapag humina ang Estados Unidos sa isang teatro, humihina rin ang deterrence nito sa iba. Tingnan natin ang sitwasyon ng mas malalim, mga kababayan. Ang nangyayari sa Venezuela at Russia ngayon ay hindi biglaang desisyon. Hindi ito overnight development na basta na lang lumitaw. Ito ay resulta ng mahabang panahon ng strategic planning, ng careful calculation, at ng paghahanap ng tamang timing. At ang timing na pinili nila? Ito ay kritikal na momento sa kasaysayan ng mundo. Nandito tayo sa isang crossroads kung saan ang lahat ng malalaking powers ay nagre-recalibrate ng kanilang mga posisyon at ang Venezuela-Russia military cooperation na ito ay isa sa mga pinaka-visible na manifestation ng shifting global order na pinag-uusapan natin. Una sa lahat, kailangan nating maintindihan kung sino si Nicolas Maduro at bakit siya ganito ka-committed sa pakikipag-alyansa sa Russia. Ang Venezuela ay bansa na mayaman sa langis, isa sa may pinakamalaking oil reserves sa buong mundo. Pero kahit ganoon kayaman ang kanilang natural resources, ang ekonomiya nila ay practically collapsed dahil sa mga sanctions na ipinataw ng Estados Unidos at ng Western allies. Milyon-milyong Venezuelans ang tumakas na ng bansa. Ang inflation ay umabot sa levels na halos unimaginable. At ang gobyerno ni Maduro ay nakikita ng karamihan sa international community as illegitimate. Pero heto ang importante, sa kabila ng lahat ng pressure na ito, nanatili si Maduro sa poder. Paano? Dahil sa suporta ng Russia at China. Ang dalawang bansang ito ang nagbibigay ng economic lifeline, ng military support at ng diplomatic cover na kailangan ni Maduro para manatiling nakaupo. Ang Russia naman, under Vladimir Putin, ay mayroon ng mahabang kasaysayan ng pakikipaglaban sa American influence sa iba't ibang parte ng mundo. Hindi lang ito tungkol sa ideology o sa old Cold War rivalries. Ito ay tungkol sa very practical concerns ng Russian national interest. Si Putin ay nakikita na ang NATO ay patuloy na lumalaki, na umabot na hanggang sa borders ng Russia mismo. Nakikita niya na ang American military presence ay nasa Eastern Europe, sa Middle East at dito sa Asia Pacific. Para sa kanya, ang tanong ay simple. Saan pa ba pwedeng mag-expand ang Russia? Saan pa ba pwedeng magkaroon ng influence at allies? Ang sagot ay Latin America at specifically Venezuela. Ang joint military exercises na pinag-uusapan natin ay hindi simpleng war games. Hindi ito yung typical na training exercises na nakikita natin sa mga allied forces. Ang mga naval patrols ng Russian warships sa Caribbean,
ang deployment ng Russian military advisors sa Caracas, ang provision ng advanced weapons systems, lahat ng ito ay nagsisend ng clear message sa Washington. Kaya naming dalhin ang pressure doon sa inyong backyard, exactly the way na dinala ninyo ang NATO hanggang sa aming borders. Ito ay tit-for-tat strategy na ginagamit ng Russia at effective ito dahil psychological ang impact nito sa American strategic planners. Pero ang mas nakakabahala pa dito, mga kababayan, ay ang timing. Bakit ngayon? Bakit sa panahong ito, sa 2025, sa panahong medyo tahimik pa ang Latin America compared sa other flashpoints sa mundo? Ang sagot ay nasa kondisyon ng Estados Unidos mismo. Tingnan natin ang facts. Ang Amerika ngayon ay politically polarized sa level na hindi pa natin nakita sa recent history. Ang kanilang domestic politics ay sobrang divided at ang implications nito sa foreign policy ay significant. Kapag ang isang bansa ay divided sa loob, mahirap mag-project ng unified front sa labas. Ang adversaries like Russia ay napaka-aware dito. Alam nila na ang decisive action, ang sustained pressure campaigns, ang long-term commitments, lahat ng yan ay mas mahirap gawin para sa Estados Unidos ngayon kumpara noon. Dagdag pa dito ang economic situation. Oo, ang Amerika ay still the largest economy sa mundo, pero ang debt levels nila ay historically high. Ang interest payments sa kanilang national debt ay umabot na sa punto na ito ay naging significant portion ng kanilang federal budget. Ang ibig sabihin nito ay mas limitado ang flexibility nila pagdating sa military spending, sa foreign aid, sa economic statecraft. At alam ng Russia at Venezuela ang weaknesses na ito. Alam nila na ang Amerika ay hindi pwedeng mag-respond sa lahat ng challenges simultaneously. Kung ang focus ng Pentagon ay nasa Ukraine, kung ang resources ay napupunta sa deterring China sa Taiwan, sino ang mag-manage ng Latin American theater? Dito, papasok ang opportunity na kinukuha ngayon ng Russia at Venezuela. At huwag nating kalimutan ang energy dimension ng story na ito. Ang Venezuela ay may oil, ang Russia ay isa sa largest producers ng natural gas at oil sa mundo. Ang dalawang bansang ito ay may kakayahang mag-manipulate ng energy markets at historically ginagamit nila ito as a weapon of foreign policy. Naalala pa ba ninyo noong 2022 nung nag-invade ang Russia sa Ukraine kung paano tumaas ang gas prices sa Europe? Kung paano nagkaroon ng energy crisis? Yan ay deliberate use ng energy as leverage. Ngayon, imagine kung ang Venezuela at Russia ay mas lalo pang mag-coordinate. Imagine kung ang oil production ng Venezuela, kahit damage na damage ang infrastructure nila, ay ma-rehabilitate with Russian technical assistance at investment. Suddenly, meron na silang combined capacity na pwedeng significantly affect global energy prices. At sino ang most vulnerable sa price shocks na yan? Ang countries na heavily dependent sa imported oil, kasama na doon ang Pilipinas. Pero balik tayo sa military dimension dahil yan talaga ang headline dito. Ang joint military exercises ay may iba't ibang layers. Meron kayong surface level, yung nakikita sa media, yung mga photos ng warships, yung statements ng officials. Pero meron ding deeper operational level na hindi masyadong pinag-uusapan. Ang mga Russian military advisors sa Venezuela ay hindi lang nagtuturo ng basic tactics. They're integrating advanced systems. They're sharing intelligence. They're building a capability na pwedeng maging serious problem para sa US Southern Command, na ang responsibility ay yung security ng Latin America at Caribbean region. Kapag may sophisticated anti-ship missiles ang Venezuela, courtesy of Russia, suddenly ang US naval operations sa area na yan ay mas risky. Kapag may advanced radar system sila, mas visible ang US movements. Kapag may submarine technology sila, kahit limited lang, ito ay game changer sa regional balance. At ito ang connection sa atin dito sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang mag-iisip, ano naman sa atin yan?
Ang layo ng Venezuela sa Pilipinas, hindi naman tayo directly affected. Pero mali ang perspective na yan, mga kababayan. Ang geopolitics ay interconnected. Ang resources ng Estados Unidos ay finite. Limited ang kanilang carriers, limited ang kanilang submarines, limited ang kanilang air wings. Kung kailangan nilang mag-deploy ng assets sa Caribbean para bantayan ang Venezuela-Russia activities, ibig sabihin may assets na hindi na available para dito sa Indo-Pacific. At alam natin, dito sa region natin, ang China ay aggressively nag-e-expand. Ang tension sa Taiwan Strait ay nasa all-time high. Ang situation sa West Philippine Sea, sa ating own exclusive economic zone, ay patuloy na tumitindi. Kailangan natin ng American presence, ng American deterrence para mabalance ang Chinese pressure. Pero paano kung ang Amerika ay overstretched? Paano kung ang kanilang attention ay divided between multiple theaters? Ito ang strategic dilemma na facing us ngayon. Ang Russia at ang Venezuela ay hindi necessarily directly threatening the Philippines, pero ang kanilang actions ay nagki-create ng conditions na mas dangerous para sa atin. They're stretching American resources. They're testing American resolve. They're creating multiple crisis points na pipilitin ang Washington na mag-prioritize, at sa prioritization na yan, may possibility na ang Asia-Pacific ay hindi magiging number one priority lagi. At kung yan ang mangyari, ang China ay magkakaroon ng freer hand dito sa region. Ang implications nito para sa ating national security ay profound. Tingnan natin rin ang diplomatic dimension. Ang Venezuela under Maduro ay increasingly isolated sa Western Hemisphere. Ang karamihan ng Latin American countries ay hindi na nagre-recognize sa legitimacy niya. Pero kahit ganoon, nananatili siya sa power. At ngayon, mas lalong lumalaki ang confidence niya dahil sa Russian backing. Ang message na nire-receive ng ibang countries sa region ay ito: pwede kang mag-defy ng Estados Unidos, pwede kang maging anti-American, basta may kakampi ka na powerful enough, basta may alternative patron ka like Russia or China, pwede kang mag-survive. Ito ay dangerous precedent, mga kababayan, dahil nag-e-encourage ito ng more countries na mag-challenge ng existing order. At kapag ang order ay na-challenge from multiple directions simultaneously, ito ay nagki-create ng instability na mas delikado kaysa sa any single crisis. Ang tanong ngayon, ano ang response ng Estados Unidos? Historically, ang Amerika ay very sensitive pagdating sa Latin America. May tinatawag silang Monroe Doctrine na centuries old na basically sinasabi na ang Western Hemisphere ay sphere of influence ng Amerika at hindi dapat makialam ang outside powers. Pero ngayon, ang Russia ay blatantly violating that principle at ang response ng Amerika ay relatively muted compared sa dati. Bakit? Dahil nga sa mga factors na na-mention ko na political division, economic constraints, overstretch sa ibang regions. Ang Amerika ay nasa defensive position ngayon, reactive rather than proactive. At yan ang exactly na situation na gusto ng Russia at Venezuela. Sa huli, mga kababayan, ang lesson para sa atin ay clear. Ang mundo ay changing rapidly. Ang power structures na ating inasahan for decades ay shifting. Ang alliances na ating kinukumusta ay being tested. At sa gitna ng lahat ng changes na ito, ang Pilipinas ay dapat maging mas strategic, mas independent sa thinking, mas flexible sa diplomacy. Hindi natin pwedeng umasa lang sa isang ally para sa lahat ng ating security needs. Kailangan nating palakasin ang ating sariling capabilities, kailangan nating mag-diversify ng partnerships, at kailangan nating maging mas aware sa global developments kahit gaano pa kalayo sa atin ang physical location. Dahil sa interconnected world na ating ginagalawan ngayon, walang crisis na truly isolated. Lahat ay may ripple effects at ang Venezuela-Russia military cooperation na ito
ay isa sa mga ripples na eventually aabot din sa ating shores. Ang tanong ay, prepared ba tayo? Ready ba tayo? Naiintindihan ba natin ang larger picture? Yan ang mga katanungang dapat nating sagutin habang patuloy nating sinusubaybayan ang developments na ito sa international stage.